Sa parting po ito ng ating programa, atin na ngayong makasama si Ginoong Hener Kitlong para sagutin ang ilan nating katanungan tungkol sa ating ulat panahon. Magandang umaga, sir. Yes, sir. Maraming salamat. Magandang umaga. Ganun din po sa mga bayan natin. Magandang umaga po. Simulan po natin itong talakayan natin, Ginoong Kitlong, sa paghingi po ng update tungkol dito sa ating El Nino conditions. Noon nga pong nakarang buwan ay naglabas ng anunsyo ang Pag-asa na maaari po tayong makaranas ng mga epekto nitong El Nino conditions dito sa ating bansa. Kumusta na po ba ang developments tungkol dito? Ano na po ba ang latest news tungkol sa ating El Nino update? Well, ayon po sa World Meteorological Organization o WMO, ayon po sa huling anunsyo na kanilang pinakita, nasa 70 to 80% na po na maaari pong mangyari itong El Nino. Kaya ito po ay maaaring maganap sa buwan ng June, July, or August. Pero dito po sa ating bansa, hindi po natin mararamdaman yan. Kung sakali man nagkaroon ng El Nino ngayong buwan o kaya next month, mararamdaman lang po natin ang epekto ng El Nino pagdating po ng last quarter of the year. Yun nga mga kaibigan, patuloy pong lumalaki ang posibilidad na tayo ay makaranas ng mga epekto nitong El Nino conditions mula dito sa Karagatang Pasipiko. Ngunit hindi naman inaasahan na ito ay tuluyang pang mararamdaman hanggang sa end ng taon na ito. Yan po ay sa mga buwan ng Nobyembre at Disyembre at hanggang sa susunod na taon. Iba naman tayo, Ginoong Kitlong, kahapon nga ay nagsimulang umiral ang trough ng isang low pressure area dito sa may hilagang parte ng Pilipinas sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ano po ba ang dahilan kung bakit ito nabuo? Bagamat mayroong ridge ng high pressure area dyan noong mga nakarang araw. At karugtong po niyan, makakaranas po ba tayo ng mga epekto ng trough na ito sa ating bansa ngayong araw na ito? Well, unang-una po ito pong low pressure area na ito ay malayo po sa ating bansa. Wala po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kumbaga ito po ay malapit po rito sa may southern part ng Japan. So hindi po natin inaasahan na makapasok po ito. Subalit yun pong extension nito, yung pong kaulapan, yung dulo ng kaulapan nito, yun po ang umaabot dito sa ating bansa. Kaya makaka-apekto po ito lalo na po rito sa may extreme o dulong hilagang Luzon. Ito naman pong ridge of high pressure area, nagbabago na po yung hangin kahit lumalayo na rin po ito. Kung sakali man po ang maapektuhan lang po nito ay ito pong pinakadulong bahagi ng silangang bahagi ng ating bansa. Yan nga mga kaibigan, ang trough ng low pressure area o ang hangganan nito lamang ang nakakaabot dito sa ating bansa. Malayo po ang low pressure area na ito mula sa ating loob ng bansa. Yan po ay sa labas ng Philippine Area of Responsibility at makakaapekto lamang ng bahagya dito sa weather conditions ng Luzon. At ito ang ating high pressure area ngayon dahil sa pag-iiba na rin ng hangin ay lumalayo na rin dito sa ating bansa at nag-iiba na rin ng kanyang naapektuhan na area. Kaya naman nakikita natin na talagang nagbabago na ang weather conditions lalong-lalo na dito sa may Luzon. Ginoong Kitlong, ayon nga dito sa Pag-asa ay bagamat bumababa na ang temperatura ay nananatili pa rin itong mataas. Ano po ba ang rehistro ng heat index dito sa mga pangunahing lungsod dito sa may Pilipinas? Opo, dito po sa ating bansa, lalo na sa Metro Manila, kahapon po nagkaroon po tayo ng 29.4 degrees Celsius. Kung titignan po natin ito, ang heat index po nito ay ito pong 38.9 degrees Celsius. Samantalang sa Metro Cebu naman po, sa may Cebu, kung makikita po natin, ang temperatura ay nasa range po yan ng 31 to 32, kahit umaabot po ito ng mga 38.1 degrees Celsius yung kanyang heat index. At sa may Davao naman po, medyo bumababa po ang temperatura rito sapagkat hindi naman po ito naapektuhan ng ridge of high pressure area. Sa ngayon po, southerly na o galing na mo ng timog yung hangin nito. Kahit kung makita po natin yung heat index nito ay nasa 37.2 degrees Celsius na lamang. Mga kaibigan, itong ang ating rehistro ng heat index dito sa Metro Cebu, Metro Manila at Metro Davao ay nananatili pa rin po na nasa range ng extreme caution levels. Ibig sabihin po niyan ay maaari pa rin tayong makaranas ng heat cramps, heat exhaustion o sa katagalan ay heat stroke kung tayo ay tuluyang nabibilad sa sikat ng araw. Kaya naman tayo ay mag-ingat pa rin bagamat onset na nga ng rainy season at bumababa na ang mga temperatura dito sa bansa. Napag-uusapan na rin po natin ang onset ng rainy season. Ito nga ay dala ng hanging habagat mula dito sa may timog kanluran na bahagi ng Pilipinas. Kumusta na po ba ang hanging habagat? Asa na ito na ngayon at nakapasok na ba ito talaga dito sa ating bansa? Sa ngayon po, kung makikita po natin itong isang forecast model, meron na pong actually dito po sa may northern Luzon, extreme northern Luzon, southwest na po, habagat na po ang hangin dyan. Pero yung pinanggagalingan po niya ay nanggagaling po dito sa may timog bahagi ng ating bansa. Kailangan po pag sinabi nating southwest, manggagaling po dito sa may West Philippine Sea. Kaya po yung tinatawag nating habagat at kung
nagkaroon naman ng mga pag-ulan, babaguhin na po natin itong southwest monsoon. Sa ngayon po ay ang extreme northern Luzon lamang po ang naapektuhan. Yun nga mga kaibigan, ang hanging habagat nga ay nandito na sa ating bansa. Bagamat ito ay nag-iiba pa ng posisyon upang ito ay manggaling dito sa may timog kanlurang bahagi ng bansa. Ngunit ito ay slowly o unti-unting pumapasok na dito sa Pilipinas at ito nga ay nararanasan na natin ng bahagya ang mga epekto nito sa pamamagitan ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog rin, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi dito sa Pilipinas. Maiba naman tayo, Ginoong Kitlong, ano po yung highest temperatures natin kahapon? Well, kung makikita po natin, ang pinakamainit na temperatura na naranasan natin ay naitala po sa Cabanatuan City at nakakuha po tayo ng 37.0 degrees Celsius. Samantalang sa Tugigaraw, nakapagtala rin po ng 36.3. Bali, itong dalawang po ito ang talagang laging nakakapagtala ng may matataas na temperatura sapagkat ito po ay napapalibutan ng mga bundok. Kumbaga ito po ay isang valley. Kumbaga naiipon po yung mga init sa lugar na ito. Sa Zambales, nakapagtala din po ng 38.4. Sa Dagupan City, kung saan malapit po ito sa dagat, nakakapekto rin po yung init ng dagat. Nakakuha po ito ng 34.5. Sa Isabela, ganun din po, nasa northern Luzon po ito, kung saan may epekto rin po ang ridge of high pressure area. Nakakuha naman po ng 34.5. Sa General Santos City, kung saan pinakamababa po, malapit po sa equator, kaya't mainit din po ang lugar na yan, 34.3. At sa may Subic, Zambales, nakapagtala po ng 34.3 degrees Celsius. Kapansin-pansin nga mga kaibigan na bumababa na ng bahagya o gradual na bumababa itong mga temperatura sa ating bansa. Bagamat natatala pa rin natin ang mga mataas na temperatura, lalong-lalo na dito sa may central part ng Luzon kung saan ito ay mga napapaligiran din ng kabundukan. Normal lamang naman na ito ay natatala dito sa mga lugar na ito, ngunit ito nga ay gradual na rin nabababa sa mga susunod na araw. Ginoong Kitlong, ano po ba rin yung mga highest temperatures natin na naitala simula nung June 1 o simula nung tayo ay pumasok dito sa panahon ng tag-ulan? Mga kababayan, gaya po na nabanggit ko kanina, ang Tugigaraw po ang nakakuha ng pinakamainit na temperatura. Ito po noong June 1 at nakuha po ng 40.4 degrees Celsius. Samantalang Tugigaraw City rin po, nakapagtala rin po ng 39.8 degrees Celsius noon pong May 22. At ang ISU Isabela, nakapagtala rin po ito ng 39.7 degrees Celsius. Ito naman po ay nangyari noong May 15. At sa Tugigaraw City ulit, nakapagtala po ng 39.2 degrees Celsius noong May 30. At ganoon din po sa Tugigaraw, nakapagtala, kung baga sunod-sunod po nakapagtala ito ng mainit na temperatura. Nga mga kaibigan, dito sa Tugigaraw City talagang nakakapagtala po tayo ng napakainit na temperatura kahit na panahon ng tag-ulan at kahit na nagsisimula ng tag-ulan. Bagamat gradual na nga itong bumababa, ito pa rin ang inaasahang magkakaroon ng high temperatures sa mga susunod na araw. At tapusin po natin itong panayam na ito, Ginoong Kitlong, sa pamamagitan ng pag-alam natin sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa ngayong araw ng Huwebes. Yes, kaya rin po kahapon mga kaibigan, nakakapekto pa rin po ang trough of low pressure area. Yun pong low pressure area dito po sa may southern part ng Japan, umaabot pa rin po ito sa northern Luzon. Kaya't ang mga isla po ng Batanes, Calayan at Babuyan Group of Island, kasama po ang Ilocos Region, ay makakaranas po ito ng maulap na kalangitan na maaari po makaranas ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa patuloy pa rin po makakaranas ng bahagyang maulap maliban na lamang sa mga pulong pagkulog pagkidlat. Mga kaibigan, patuloy nga nakakaapekto ang trough o ang hangganan ng low pressure area dito sa may extreme part ng Northern Luzon at ito ay magbibigay sa atin ng rainy weather conditions dyan sa mga bahaging yan ng bansa. Samantala naman dito sa Metro Manila ay makakaranas naman tayo ng fair weather conditions. Ating aalamin yan mamaya sa ating 5 AM weather forecast portion dito sa ating programa. Maraming salamat po, Ginoong Hener Kitlong, para sa lahat ng impormasyon na inyong binahagi sa amin ngayong umaga.